May mga bagay na mas mahal pa sa gold bar. Ano ito? Yan ang ibabahagi ko sa inyo. Magandang araw po sa kanilang lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Magbabalik na naman po tayo sa atin naman pong pagbabahagi tungkol po sa kayamanan. At ang atin pong topic na ibabahagi sa inyo sa araw po na ito ay tungkol po sa mga kayamanang hindi natin masyadong napapansin. Ano pong kayamanan ito? Hindi nyo na kailangang hukayin, hahanapin nyo lang. Kapag tunay po kayo, tunay po tayong treasure hunter, dapat natin itong malalaman sapagkat ito po ay katulad ng gold bars, katulad ng diamante, napakalaking pera kapag inyo pong natagpuan ang mga kayamanang ito na atin pong ibabahagi sa inyo. Ano ito? Panoorin po ninyo ang aking pong video para malaman ninyo at makakuha kayo. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aking channel. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-download. Tayo po ay mga treasure hunter. Tayo po ay naghahanap ng mga kayamanan. Pero bago tayo matatawag na tunay na treasure hunter o certified na treasure hunter, dapat nating malaman ito. Ano ito? Ang mga kayamanang hindi masyado nating napapansin. Sa pagiging treasure hunter, madalas po tayo naghahanap ng mga kayamanan sa kabundukan, saan mang lugar na posibleng makakuha tayo ng mga ibinaong kayamanan. Pero alam nyo ba na may mga kayamanang hindi na ibaon sa lupa na hindi natin masyadong napapansin? Mga kayamanang nakalitaw. Ito po ay dapat nating malaman. Kaya isi-share ko po sa inyo ang mga kayamanang posibleng makapagbago sa ating buhay, sa inyong buhay, kapag natuklasan ninyo ito, nakita ninyo ito, anumang bagay na napakamahal na milyon-milyon ang halaga sa dolyar at daang-daang milyon halaga sa piso. Siguro magtatanong tayo, anong kayamanan ito? Sapagkat napakalaki pong halaga ang posibleng makukuha natin dito kapag atin pong nakuha ang mga kayamanang ito. So sa pagiging treasure hunter po, bago po tayo masasabing matatawag na certified treasure hunter, ay madiskarte tayo. Hindi lamang yung mga hinuhukay, napakarami po kasing treasure ang nasa mundong ibabaw. Nakahain na. Kumbaga sa pagkain ay nakalatag na. Pipick upin mo na lang. At depende po sa diskarte sa paghahanap po ng mga sikreto na ibinigay po ng buong may kapal. Ang treasure ay nakalatag, nakahain na. Napakarami pong uri ng kayamanan sa mundong ibabaw. Sa makatwid, ang kayamanang nilikha ng ating Panginoon ay tinatawag na treasure ito. Isang halimbawa po ang ating katawan. Nilikha po tayo ng ating Panginoon na perpekto. Buo ang ating katawan. Mayroon tayong kamay, paa, mata, ilong, at kapag nawala sa atin ito ay lugi tayo. Kumbaga tayo po ay nabankrupt
sapagkat ang ating katawan mismo ay isang kayamanan. Kapag kasi tayo po ay masipag sa pagninegosyo, masipag sa pagtatrabaho, sa pagtatanim, ay marami tayong aanihing kayamanan. Kaya't nagiging treasure, tunay na kayamanan ang ating katawan. Kapag naputol ang kamay, paa, nawala ang paningin, tayo po ay nalugi, na bankrupt, sapagkat mismong tayo ay treasure na po yan. Ang kayamanan ay hindi lamang hinuhukay, kung hindi tinutuklas. At isa po sa example ng kayamanang pwede nating tuklasin ay ang paghahanap ng mga kayamanang nakalitaw. Ano po ang mga kayamanang nakalitaw? Ang mga kayamanang nakalitaw ay katulad po ng nasa yamang lupa, sakahan, na kapag tayo ay may malawak na lupa, tapos ating tinaniman at umani tayo ng maganda, yan po ay tinatawag na treasure. Pangalawa, sa tubig, kapag tayo po ay nangingisda, nangunguha ng mga kabibi, nakakuha tayo ng mga precious pearl o kung ano pa mang mga bato na ating nakikita po sa karagatan, sa tubig, yan po ay isang uri ng treasure. Mga kayamanang nilikha ng Panginoon na dapat nating tuklasin, alamin at pakikinabangan habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ibabaw. Pero itong treasure na aking ibabahagi sa inyo ay kakaiba po ito. Ito po ay ang mga mamahaling uri ng relo na katumbas po ng ginto, gold bars. Bibigyan ko kayo ng 3 example ng mamahaling uri ng relo na kapag inyo pong nakita ay tiyak milyonaryo kayo, sapagkat may mga relo na mga mamahali na umaabot sa daang-daang milyon sa piso o $1,000,000 ang mga relo po na mga ganito. Ang number 1 po na maibahagi ko sa inyo ay ang Jacob and Company. Tandaan po ninyo yan. Ang Jacob and Company ay yumayari ng relo ng mga precious metals, diamonds, kaya umaabot po sa $1,000,000. Mayroong Jacob and Company na umaabot po ng 3 to 5 million US dollars na kapag atin pong papalitan sa piso ay daan-daang milyon po ito sa ating piso. So, tiyak ito po ay treasure. Kahit nasira ito, kahit nalasog-lasog ito, ito po ay napakamahal. Pangalawa po ang Patek Philippe o Patek Philippe. May mga relo po na mga Patek Philippe na umaabot din sa $1,000,000 o 100 million sa piso. So napakamahal po ang mga Patek Philippe na kapag nakita ninyo ay posibleng magbabago po ang inyong buhay o ang ating buhay kapag nakakita tayo ng mga ganitong klaseng relo. Katumbas po ng gold bars ang mga relong ito. Patek Philippe, Jacob and Company, at itong panghuli ay ang tinatawag nilang Richard Mille. Kapag nakakita tayo ng Richard Mille na mga relo, ay mayroong relo na umaabot sa 600,000 US dollars o milyon-milyon sa ating piso. Yan po ay napakamahal at treasure talaga kapag atin pong natagpuan ang mga relong ito. Ang mga relong ito ay nagkalat, napakarami po na ginagamit ng ating mga kababayang milyonaryo, bilyonaryo o mga foreigner na nagpupunta sa atin at posibleng nagkalat ito sa lansangan na hindi natin napapansin. Kapag kasi may mga foreigner na mga billionaire na lasing, nahulog yung relo, napunta doon sa tambay, sa tabi-tabi at napunta sa iyo, yan po ay makapagbago sa inyong buhay o sa ating buhay kapag atin po itong natagpuan. Marami pa pong ibang klasing mga relo na napakamahal. Yan po ang mga Rolex, Omega,
Cartier, mga iba pang klaseng relo na Swiss made o galing ng Switzerland na gumagamit po ng mga precious metals, platinum, white gold, yellow gold, diamonds, na kung saan nailagay sa mga relo na kapag nakuha ninyo ito ay pwedeng ibenta at ang kapalit nito ay kayamanan. Treasure nga na tunay kapag natagpuan ninyo ito. So, sa pagiging treasure hunter, tandaan ninyo, hindi lamang ang paghuhukay ang susi para kayo yumaman, para tayo yumaman, kung hindi ang diskarte. Kaya nga, tinatawag na tunay ka bang treasure hunter? Kapag tunay ka na treasure hunter, dapat madiskarte ka, hindi lamang sa paghuhukay. Ang pamimili ng mga alahas, pangangalakal sa kabahayan, na hindi tayo nahihiya, na tayo ay mahirap, na naghahanap ng kayamanan, ay siyang magbibigay sa atin, sa inyo, ng pagbabago. Tandaan ninyo na ang kayamanan ay tinutuklas, hindi nakaupo lamang tayo, darating lamang sa atin. Hindi po ganun. Ang kayamanan ay aalamin natin, hahanapin natin sa mundong ibabaw para matuklasan natin, makita natin, matagpuan natin, masumpungan natin ang mga kayamanang nilikha ng ating Panginoon. Yan po ang susi para magbago ang ating mga buhay. So sana po ay mayroon tayong naibahagi sa inyong kaalaman tungkol po sa pagtitreasure hunting, na hindi lamang pala hukay tayo ng hukay. May mga kayamanan pala tayong dapat nating matagpuan na hindi na natin kailangan itong huhukayin. So mayroon po akong example ng mga nakuha ko na posibleng mahal ang halaga. Hindi naman masasabing milyon-milyon, pero posibleng mapakinabangan na treasure ito. Pwedeng maibenta at pwedeng maibili ng pagkain. Yan po ang treasure. Hindi lamang yung mga napakalaking halaga ang treasure, kundi kahit na maliit lang o kahit anong halaga yan, basta't mapakinabangan mo sa mundong ibabaw, ay pasasalamatan natin. Umulan man, uminit, tandaan ninyo yan. Yan po ay isang biyaya. Malaki man o maliit, tandaan ninyo, yan po ay isang biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon na dapat nating pasasalamatan ito. Hanggang dito na lamang po. Sana po ay may natutunan naman tayo sa atin pong aral o na-share sa inyo topic tungkol po dito sa kayamanang hindi masyadong napapansin. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag naghahanap, tayo po ay makakahanap.